Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isa na namang kwento na nangyari sa Malta. Si Pelin Kaya ay pinanganak noong 1993 sa Turkey. May 3 anak na babae sa pamilya at siya ang bunso. Malapit ang magkakapatid at palagi siyang ipinagtatanggol ng kanilang panganay. Sinusuportahan nila ang isa't isa. Sunod sa yapak ng kanyang ama si Pelin, nag-enroll siya sa University of Istanbul sa Faculty ng Architecture, Industry and Design at nang makapagtapos, nagtrabaho bilang designer. Kabilang ang Nike sa kanyang mga pangunahing kliyente na ginawa niya ng design sa Istanbul. Nang maglaon, lumipat si Pelin saglit sa isla ng Malta. Dito, nagsimula siyang aktibong matuto ng Ingles. Naniniwala siyang makakatulong ito sa kanyang karera. Napakaganda ng isla at may maganda siyang oportunidad dito, kaya't nagpasya siyang dito na lang manirahan. Gustong-gusto niya ang lungsod ng Gera kung saan siya nakatira. Nakabuo siya dito ng matagumpay na karera na may magandang kita. Kasama sa kanyang mga plano ay ang pagpapatayo ng bahay sa Turkey para sa kanyang mga magulang, kung saan maaari silang magtipon-tipong mag-anak. Sa kasamaang palad, hindi na niya natupad ang pangarap niyang yun. Palaging nakasuporta sa kanyang desisyon ang kanyang pamilya, kahit pa man na ayaw nilang malayo siya sa kanila. Pero palagi din nilang sinasabi sa kanyang sa Istanbul na lang manatili at huwag na sa Malta. Kaya lang, nakapagdesisyon na talaga ang dalaga na doon na manirahan. Nagpatuloy pa siya sa pag-aaral para maging mahusay na designer. Nagkaroon ng mga kaibigang may parehong pananaw tulad niya. Nagtapos siya na may degree sa English, gumugol siya ng 2 taon para lang matutunan ng wika. January 16, 2023, ika-30 kaarawan ni Pelin. Nagpunta siya sa isang restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan para ipagdiwang ang araw ng kanyang kapanganakan. Alauna ng madaling araw na silang natapos at kanya-kanya na silang umuwi. Mag-isang naglalakad pa uwi si Pelin. Hinihintay din siya ng kanyang nobyo para ipagpatuloy ang selebrasyon ng kanyang kaarawan. Pero sa kasamaang palad, hindi na siya nakauwi. Habang naglalakad siya sa may gasolinahan, hindi inaasahang nabangga siya ng isang itim na BMW. Napakabilis ng takbo ng sasakyan at literal siyang tumilapon sa ere. Nilipad siya ng ilang metro, bumagsak sa semento at nawalan ng malay. Pero hindi pa din tumigil ang driver. Patuloy siyang nagmaneho hanggang sa bumangga sa glass wall ng malapit na KFC restaurant. Lumundag palabas ang driver ng naturang sasakyan, saka kumuha ng nadurog na bato at hinambalos sa ulo ng dalaga. Kahit wala na itong malay, paulit-ulit niya pa rin itong malakas na hinahambalos ng bato sa ulo habang sumisigaw ng pagmumura. Maraming saksi sa paligid at sinusubukan nilang pigilan ng lalaki. Pero mas lalo lang itong nagalit at sumisigaw na gusto niyang sumikat habang patuloy pa ring hinahampas ang bato sa ulo ng dalaga. Pagkatapos, sinimulan niyang batuhin ang mga taong sumusubok na pumigil sa kanya, pero napatumba siya ng isang lalaki sa pamamagitan ng isang suntok. Gayunpaman, hindi pa rin ito tuluyang napatigil ang lalaki na tinatawag ang kanyang sariling proud path. Patuloy pa rin itong nang-aamok sa mga tao sa paligid hanggang sa dumating ang mga pulis. Sila man ay sinalakay din ng naturang lalaki. Sinabi ng lalaking ito sa isang pulis na sisikat siya at lalabas sa TV ng Malta habang humahagilap ng mga reporter sa paligid. Pinagbantaan niya rin ang isa pang pulis. Sinabi niya ritong tatandaan niya ang mukha nito at hahanapin niya to at maghihiganti dito sa oras na siya ay makalapas. Patuloy pa rin nagwawala ang lalaki hanggang sa maaresto. Napusasan lang to ng tamaan ng stun gun. Habang ang dalaga naman sa tindi ng pinsalang natamo, mahirap nang matukoy pati ang kasarian nito. Agad naman siyang tinulungan ng mga medics na dumating sa pinangyarihan. Walang malay ang dalaga pero may pulso pa rin, kaya lang nasa malubhang kalagayan. Hindi kalayuan sa pinangyarihan ay ang nobyo ni Pelin. Naglalakad ito at nakita ang maraming tao at ang hiyawan. Lumapit siya sa isang pulis at sinabi niya na hindi niya makontak ang kanyang nobyong kanina niya pa hinihintay. Muli nitong tinawagan si Pelin at narinig ang tunog ng cellphone nito na nakalapag malapit sa dugo ang katawan ng biktima.
Sa sandaling yun, napagtanto niya ang lahat at gumuho ang kanyang mundo habang nakatanaw sa eksenang kailan may hinding-hindi niya malilimutan. Ang kasintahan ni Paylin ay mula rin sa Turkey at doon nakatira. Matagal ng long distance sa ang relasyon ng dalawa, pero palagi namang binibisita ang isa't isa. Sa araw na yon, dumating ang kasintahan ni Paylin sa Malta, ilang oras bago ang insidente, partikular para ipagdiwang ang kaarawan ng nobya. Mabilis namang isinakay sa ambulansya ang dalaga, pero napakaraming dugo na ang nawala sa kanya. At sa kasamaang palad, wala nang nagawa pa ang mga doktor. 2:30 ng madaling araw, sinabi ng medic na wala na si Paylin. Nakilala ang umatake bilang ang 33 years old na si Jeremy Camilleri. Bangag siya sa bawal na gamot at lango sa alak nang maganap ang insidente. Kaya hindi malinaw kung paano pa siya nakakatayo ng walang suporta o medikal na atensyon. Nang tanungin, sinabi ni Jeremy sa mga pulis na iba't ibang uri ng bawal na gamot at alak ang ginamit at ininom niya buong araw. Naglunsad naman ng investigasyon ang mga pulis. Sa kabila ng malinaw na katotohanan at maraming mga saksi, kinakailangan pa rin ito para matukoy kung gaano kalubha ang nangyari. Sinuri ng mga investigador ang mga CCTV footage. Dito, nabuo nila ang buong araw hanggang sa mangyari ang trahedya. Umaga ng araw na yon, gamit ni Jeremy ang sasakyan ng kanyang ina na siyang nakabunggo kay Paylin. Nakita sa footage na nagmamaneho siya sa kalsada ilang sandali bago ang insidente. Pero nang makita niya si Paylin na naglalakad sa gilid ng daan, mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan at sinadya talagang bungguin ang dalaga. Nakita din sa CCTV na bago pa man ito bungguin ang dalaga, mabagal lang itong nagmamaneho. Tila ba't naghahanap ng mabibiktima. At biglang humarurot ng mamataan ang walang kamalay-malay na si Paylin. Sa puntong yon, nasa maling lugar at maling oras si Paylin. Malinaw na pinagplanuhan ni Jeremy ang ginawang kasamaan sa dalaga, kaya't unang antas ng pagtay ang isinampa laban sa kanya. Hindi din malinaw kung bakit niya ito ginawa kay Paylin, kung magkakakilala ba sila o sadyang wala lang siyang ibang makitang bubungguin kundi ang dalaga. Ayon sa lahat ng mga nakakakilala kay Paylin, walang indikasyon na magkakakilala ang dalawa. Ayon sa mga detective, wala lang talagang ibang nakitang mabubunggo si Jeremy noong oras na yon kundi si Paylin. Tiningnan din ng mga detective ang cellphone ng dalaga at walang nakitang anuman dito na may kaugnayan ng dalawa. Kaya't pinuntahan ng mga investigador ang bahay ni Jeremy at nagulat sila sa kanilang nakita. Nagkalat at puno ng basura ang buong bahay. May napakaraming dumi ng tao ang ipinahid sa dingding at sahig. Malaya ding nagtatakbuhan ang mga daga sa may salas. May ilan ding naaagnas na daga sa paligid. Nagkalat naman ang mga buti ng alak at gamit para sa bawal na gamot. Hinanap ng mga pulis ang cellphone ni Jeremy. Nakita nila to sa may kama. Nakita nilang nag-text si Jeremy sa kanyang kasintahan na isa siyang masamang taong malapit ng sumikat. Kinumpirma naman ng mga kapitbahay at mga kakilala ni Jeremy na ipinagmamalaki niya ang intensyong sumikat bilang masamang tao. Pero wala sa kanila ang naniwala hanggang sa mangyari ang malagim na insidente. May nakita ding deleted recordings tungkol dito ang mga pulis sa cellphone ni Jeremy, pero nagawa pa rin nila itong ma-recover. Nagmula sa France si Jeremy Camilleri at lumipat ng Malta ang kanyang pamilya. Sa panahon ng pagsisiyasat, napag-alamang may masamang reputasyon si Jeremy sa kanilang kapitbahayan. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, madalas itong magalit lalo na sa kanyang ina. Wala ding trabaho si Jeremy at ang kotseng ginamit niya pang sagasa kay Paylin ay kotse ng kanyang ina. Nalaman din ng mga pulis na may mga record na rin ng ilang paglabag ng batas si Jeremy, gaya ng pambubugbog at pagnanakaw bago maganap ang insidente. Hindi siya nahatulan sa mga pangyayaring yon. Sa halip ay binigyan lang ng probasyon bilang aral sa kanyang ginawa at binigyan ng pagkakataong magbago. Sa kasamaang palad, humantong ang kaluwagang yon ng pagkawala ni Paylin. Sa paglilitis, hindi inamin ni Jeremy ang kanyang pagkakasala at humingi na tingnan ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Hindi pa raw siya nakakatanggap nito, kaya't nais niya tong tingnan ng mga eksperto.
Gayunpaman, tinanggihan na ang kahilingan niyang yon. Dahil ayon sa mga espesyalista, matino naman siya at kayang humarap sa paglilitis. Naniniwala ang prosekusyon na pinlano ni Jeremy ang lahat ng maaga. Ibinahagi niya ang kanyang mga planong sumikat ilang araw bago ang trahedya, kaya't hindi ito panandali ang kabaliwan o resulta ng paggamit ng bawal na gamot at pagkalango sa alak. Kaya't imbis na pagpapagamot, binigyan na lang si Jeremy ng gamot na kailangan niya sa loob ng bilangguan. Bukod sa pamilya ni Palin, marami pang testigo sa preliminary hearing sa korte, kasama ang iba pang mga nasaktan sa insidente. Sa isa sa mga reses, pinalabas si Jeremy sa silid hukuman habang sinasabihan siya ng tatay ni Palin na sana'y masunog na siya sa impyerno. Sa isang punto, hindi napigilan ng tatay ni Palin ang kanyang emosyon at sinubukang atakihin si Jeremy. Mabuti na lang at mabilis itong napigilan ng iba pang miyembro ng pamilya. Hinimatay din ang nanay ni Palin sa loob ng silid hukuman. Halos lahat ng naroroon ay galit maliban sa nasasakdal, na lubos pang ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Punong-puno ang silid hukuman kasama ang pamilya at mga nagmamalasakit ng mga kaibigan ni Palin. Kinailangan pang ang hilingin ng mga kawani na umalis ang mga dumalong hindi angkop ang kasuotan, habang ang mga naiwan naman ay nakatayo sa silid ng hukuman sa dalawang hanay na may nakaimprentang maliit na larawan ni Palin sa kanilang mga damit. Iniuwi ng kanyang mga magulang ang kanyang labi sa Turkey upang doon na mailibing, pero sinabi nila na mahal ni Palin ang Malta, kaya't ang isang piraso ng kaluluwa nito ay mananatili doon magpakailanman kasama ang kanyang mga kaibigan at mga kasamahan. Dinala naman sa kustodiya ang mapanganib na si Jeremy at ang dating mapagmataas na taong ito ngayon ay nagpapakumbaba at panapanahong humihingi ng pangalawang pagkakataong tingnan ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Kung baga, gusto niyang umiwas sa pagkakakulong. Patuloy pa rin pong iniimbestigahan ang buong pangyayari at patuloy pa rin po ang paglilitis. Susundan ko po ito at ipapaalam sa inyo ang hatol at ipinagdarasal na naway makamit ni Palin at ng kanyang pamilya ang hustisyang nararapat sa kanila.